hapon, Pilipinas, 2:56 ayon sa Philippine Standard Time. Kasama niyo po si Harry Bayona at ito ang Panahon TV Express. Ganap na nga naging bagyo ang low pressure area na ating binabantayan at tinawag nga po natin ito sa pangalang Santi. As of 10 a.m. ito po yung huling namataan, 560 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Mga kabayan, taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Malapit po yan sa gitna. At si Bagyong Santi nga po ang ikalawang bagyo para sa buwan ng Oktubre at ang ika-19 naman para sa taong 2013. Sa ngayon, ang good news po ay wala pa naman itong direktang epekto sa ating bansa. And having said that, malagang malaman ano nga kayang maaasahang lagay ng panahon sa susunod na mga araw. Silipin po natin yan sa tulong ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan nga po sa Baguio magiging maganda ang ating panahon bukas, kaya nga lamang paghandaan po ang araw ng Biyernes at Sabado dahil rains with gusty winds ang ating mararanasan dyan. Sa makatuwid, huwag lamang tayong lumabas ng bahay dahil magiging malakas po ang mga pag-ulan at ang mga hanging dala nito. Dito naman sa atin sa Metro Manila, makararanas po tayo ng rain showers or thunderstorms simula po yung bukas. Magpapatuloy po maulang panahon hanggang sa araw ng Sabado. Sa Metro Cebu naman po, magiging maulan ang ating weather pero walang dapat alalahanin dahil pagsapit ng Biyernes at Sabado, gagandang muli ang lagay ng ating panahon. Sa Metro Davao naman, fair weather po ang ating maaasahan simula bukas. Magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Sabado. Wala pong dapat alalahanin at bilang panghuli, sa Zamboanga makararanas po tayo ng maulang panahon. Simula po yung bukas, magpapatuloy po yan hanggang sa araw ng Sabado. Pero walang dapat ipag-alala dahil wala pong bagyong na nakakaapekto sa Zamboanga. Ang mga pag-ulan na mararanasan dyan ay dulot lamang po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At yan nga po ang 3-day weather forecast natin sa atin ng Pag-asa. Magbabalik ang Panahon TV Express makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At mga kababayan, bilang nasa loob na nga po ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Santi, mahalagang malaman ano nga ba ang mga kalupaan at katubigang saklaw ng sinasabi nating PAR. Panoorin po natin yan sa napapanahong kaalaman. Tinatawag na Philippine Area of Responsibility o PAR ang landmass o kalupaan at ang mga karagatang pinapanagutan ng ating bansa. Iba ito sa tinatawag ng teritoryo ng bansa. Di hamak na mas malaki ang PAR kaysa rito. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, ang buong Philippine Area of Responsibility ay may kabuuang sukat na 4,497,165 square kilometers. Kasama sa boundary ng PAR ay ang West Philippine Sea sa West Area, Pacific Ocean sa East, Bashi Channel sa North, at Sulu Sea at Celebes Sea sa South Area. Ang Pag-asa ay inatasang mag-antabay at maglabas ng mga weather bulletin kada 6 na oras sa posibleng pagpasok ng mga tropical cyclone o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. At your service po ngayong hapon, ang inyong weatherman, Harry Bayona. Diyos maray na hapon sa Inugabos.